Hi mga kadudong, muling nagbabalik, Papa Dudong Stories. Kung bago ka lang sa channel na to, huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button dyan please. Aasahan ko yan ha. Bago ko simulan ang ating kwento, i-shoutout ko muna dyan ang aking mga kadudungs na laging nakikinig kay Papa Dudong. Shoutout kina Pe Aurora Vigilla Sidon, Miley, Lorna Ledesma Evilla, Maria Cristina Muwal, Erlinda Magat Aloja, Dodong Bodlong Ogais, April Puentabella Moran, Benvenido de Leon Jr., Alwin Gabukay, Jimmy Lampidario, Josephine Frasdilla Jimenez, Elisa Seba Perolino, Roberto Bautista, Joselito Cuario, Friday the 13. So paano mga kadudong? Ito na ang part 5 na kwento. Game? Sa pagpapatuloy, kinabukasan ay nagising silang magkatabi sa higaan. Si Craig na ang nagluto at naghain ng almusal nila. At tinalalayan na lamang nito ni si Frey upang makapag-ayos na at sabay na silang pumasok sa eskwelahan. Parang lumulutang pa rin sa mga ulap ang pakiramdam ni Craig na mga oras na yon. Officially girlfriend na niya ang babaeng sinusundan niya. Dati-dati pa lamang. Kaya mas lalo niyang pinag-igihan ang ginagawang pagpapractice, lalo pa ngayong inspirado na siya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Frey. Masaya dahil sinagot na niya si Craig. Takot dahil may mga maaaring mangyari. Malayong malayo ang estado ng buhay nito sa buhay na kinagisnan niya. Pakiramdam niya ay hindi sila bagay. Pero alam niya sa puso niya na mahal niya si Craig at ayaw niya mawala ito sa buhay niya. Muli na naman siyang nakahanap ng kaibigan at pamilya sa katauhan ni Craig. Ilang araw ang lumipas. Puro saya at kilig ang nandarama niya sa tuwing magkasama sila ni Craig. Parang ayaw na niya matapos ang mga araw dahil maghihiwalay na naman sila. Lalo pa ngayon, may kalayuan na ang bagong nilipatan nitong bahay. Pero pag may pagkakataon na may hatid at sundo siya ni Craig ay sinasamantala na ng binata. Minsan ay dumadating na lang sila sa punto na sa cellphone na lang sila nag-uusap. Laking pasalamat niya kay Craig dahil sa binigay nitong cellphone kaya kahit hindi sila magkasama at nagkakausap naman silang madalas, kaya napapawi na yung pangungulila nila sa isa't isa. Ngayon ang huling araw ng pagsusulit at ngayon din ang finals ng basketball. Dalawang school na lang ang natitira maglalaban, ang Holy Angels at ang CMU. Dahil ang CMU ang lamang, noong huling laro ay ang CMU gaganapin ng finals. Kaya naman parang foundation day din ng araw na yon sa school nila. Ang dami mga sasakyan na kaparada, mga estudyante ng Holy Angels. Pero hindi din naman nagpatalo ang CMU sa pag-cheer sa mga pambato na mga ito. Kasalukuyang nasa loob pa ng classroom si Precious dahil tinatapos nito ang pagsusulit. Dala ng ilang araw na kakulangan sa tulog at pagod ay nakaramdam siya ng hilo. Ngunit hindi na ito pinag-aksayahan pa ni Precious dahil nangako siya kay Craig na manunood siya ng laban ng mga ito. Isa pa ay nandun din ang matalik niyang kaibigan na si John. Kaya naman napagpasyahan niyang daanan ng girlfriend nitong si Elise. Precious, tara nood tayo. Masayang bungad nito na makita siya nito. Ano ka ba? Kaya nga ako dumaan dito para may kasabay akong pumunta dun eh. Masayang tugon naman niya sa kaibigan. Precious, okay ka lang ba? Parang ang putla mo ata. Masama ba yung pakiramdam mo? Alalang tanong ni Elise sa kaibigan. Oo, okay lang ako. Medyo nahihilo lang ako pero kaya ko naman. Ilang araw na kasi akong puyat sa kaka-review eh. Ani ni Precious at nagtungo na sila sa court ng paaralan.
Pagdating nila sa nasabing lugar ay second quarter na ang naabutan nila at medyo nagkakainitan na ang laban kaya naman panay na ang tayo ng mga nanonood ng laban. Nagkakainitan na ang kaibigan niyang si John at ang lalaki naka-jersey number 2. Siniko nito si John ngunit hindi ito natamaan kaya naman mas lalo pa itong dumikit kay John. Sa pilitan nitong inagaw ang bola at mayabang itong nag-dribble. Sa likod nito si John at Craig at nang aagawin na ni Craig ang bola ay siniko nito ang bibig ni John na nasa likuran nito. Dahilan kaya tumawag ng foul ang coach ng CMU. Nagkaroon ng kaunting disgrasya ang ibang bahagi ng bibig ni John kaya naman napatayo na si Elise sa sobrang pag-aalala nito. Sa inis ni Elise ay sumigaw na ito ng "Pangit ka number 2! Kaya ka inayawan! Ang sama mo kasi!" Parang natigilan saglit ang naka-jersey number 2. Si Jan naman ay lumingon sa kinauupuan ng dalawang magkaibigan. Kumaway naman si Elise kay Jan at nag-flying kiss pa na lalong ikinaingit-ngit ng kalaban ni Jan at naniko na dito. "I love you, mine." Sigaw naman ni Craig kay Precious na ikinamula ng buo nitong muka at nagyuko na lamang ng ulo si Precious. Muli na namang inulit na naka-jersey number 2 ang paniniko nito kay Jan. Dahil sa alerto na si Jan ay hindi na ito tumama sa bibig niya. Na makita ni Craig ang ginawa ng naka-jersey number 2 ay sinamantala niya yon upang makuha ang bola dito. Dahilan upang maka 3-point shoot ito. Nang ma-shoot ni Craig ang bola ay sumigaw na naman ito. "Para sa iyo yun, mine!" Masayang hiyaw pa nito. Ngumiti lang si Precious sa tinura ni Craig. Maya-maya ay mas lalong nagkakainitan na ang laban. May ipinasok na isang player at mukhang matapang ang mukha nito. Lumapit agad ito kay Craig at sumenyas ng animo'y sigurado na itong matatalo ang grupo nila Craig. Kaya naman sinenyasan din ito ni Craig na ito ang matatalo. Maya-maya pa ay nagulat na lang si Craig nang biglang may lumapit ditong babae at pinunasan ang pawis nito ng panyo. Agad naman napatingin si Craig kay Precious at wala namang reaksyon na mababaka sa mukha ni Precious dahil kilala niya ang nasabing babae. At alam niyang malala ang tama nito kay Craig kaya naman ipinagkibit balikat na lamang niya ito. Nang mapalingon siya sa gawin ni Craig ay mahalata sa mukha nito ang pag-aalala. Nag-aalala kasi ito nung baka magalit si Precious dahil sa babae nagpunas ng pawis niya sa mukha. Ngunit nabuhayan naman ang loob nito na makita nakangiti lang ang nobyang si Precious. Kaya naman kinindatan ni Craig si Precious. Sa ikatlong quarter ay nakapokus na ang lahat sa paglalaro. May mga kinakabahan na dahil lumamang na ang Holy Angels ng 2 points. Dahil sa pagiging desidido ni Craig na maipanalo ang laban ay hindi nito ininda ang paniniko at panunulak ng kanyang kalaban. Kaya naman na maagaw nito ang bola ay tumira ito ng dalawang magkasunod na 3-point shoot. Kaya 4 na ang lamang nila sa kalaban nilang paaralan. Na lalo namang ikinapiko ng mga kalaban nila. Lantara na ang paniniko ng mga ito at panunulak. Pero hindi iniinda ng grupo nila Craig ang mga ginagawa ng mga ito sa kanila. Kahit na natatamaan ang gilid ng labi ni Craig, dala ng pagkakasiko ng kalaban. Sa buwisit naman ang kakampi ni Craig na si Drake ay pasimple din itong bumawi at tinuhod nito ang kalaban dahil upang ma-out of balance ito at madapa. Sa galit ng kakampi nito ay tinulak ng kaibigan ni Craig. Kaya itinago ito ni Craig sa likod at si Craig na nakipagsuntukan dito. Inawat na sila ng coach at tinakot na pag hindi naayos ang paglalaro ay madidisqualified silang lahat at masasayang lang ang hirap at pagod nila. Habang nakaupo si Precious ay nakakaramdam na naman siya ng hilo at pamimigat ng pakiramdam na para siyang lalagnatin ng mga oras na yon. Kaya hinintay niya lamang matapos ang laban. Sa fourth quarter ay mas naging mainit ang labanan at nagbabalyahan at nagsisiguhan na parehas ang magkabilang grupo.
Kaya naman tinambakan na ng CMU ang Holy Angels. Tinadtad sila ni Craig ng puro 3 points kaya mas lalong naggitngit ang kalaban nila at si Craig na ang pinupuntirya ng mga ito. Mabuti na lamang at matindi ang depensang ginagawa ng mga ka-teammate ni Craig. Kaya naman panay 3 points na magkakasunod ang ginawa nila. May nag-cheer kay Craig, ang babae nagpunas ng pawis niya na nakasuot ito ng Holy Angels na uniform. Pero sa CMU ito nag-cheer. Ilang minuto pa ang lumipas at tuluyan ang natambakan ng CMU ang Holy Angels. Kaya naman hindi na mapinta ang galit sa mukha ng mga kalaban nila. Animo mga dragon na anumang oras ay magbubuga na ng apoy sa kanilang bibig. 20 seconds na lang ang natitira at matatapos na ang laro. Kaya naman mas pinatindi pa ng kalaban ang maduming laro. Nagtagumpay ang mga ito na ma-injury si Craig sa braso. Dahil sa tindi ng paninikong ginawa ng kalaban na nagbanta kay Craig kanina. Pero kahit injured ay hindi pa rin nagpasab si Craig. 5 seconds na lang ang natitira at pantay na ang score ng dalawang kupunan. Kaya naman kahit masakit ang braso niya ay pinilit ni Craig ang makashoot at siyang bilang naman ng 4, 3, 2, 1. Parang tumigil ang mundo ng lahat ng taong nandoon. Dahil sa pagpatas ang score ay ibig sabihin maglalaro pa ulit para malaman kung sino talaga ang panalo. Tipikal na umikot ang mundo ni Precious dahil sa kaba at pag-alalang nararamdaman. Batid kasi nito na nasasaktan na si Craig sa tinamo nito sa kalaban. Kaya naman napatayo na siya nang matapos na ang laro. Naiiyak siyang tumingin sa gawin ni Craig. Pinaghalong pag-alala, awa at pagmamahal ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Nagulat pa ang lahat nang makipagbuno ang mga kalaban ni Craig at bigla na lang kasing nanuntok ang kalaban nilang naka-jersey number 2. Sinuntok nito si John kaya naman napatulala si Elise saka kinalalagyan na makitang may dugo na sa gilid ng labi ni John. Ayon kay Elise ay dati niyang masugid na manliligaw ang lalaki at matalik din niyang kaibigan ngunit hindi siya natuwa sa ugali nito. Kaya naman pinatigil niya ito sa panliligaw sa kanya at ang sinagot niya ay si John. Panay naman awat ng mga tao sa paligid nila. Sunod naman na sinuntok ng kasama ng naka-jersey number 2 ay si Craig na nailaga ni Craig ang suntok nito at natadyakan niya ang lalaki. Sa inis ng lalaki ay tatayo pa sana ito nang biglang humarang ang babae nagpunas ng pawis ni Craig. Walang iba kundi ang maarting si Francine. At base sa sigawan ng dalawa ay dating karelasyon ni Francine ang naturang lalaki. At si Craig ang pinagbibintangan nitong dahilan ng paghihiwalay nila ng babae. Dali-dali nang bumaba ang magkakaibigan si Elise at Precious para puntahan ang mga nobyo ng mga ito. Tumigil ka na, Rowie. Ayoko nga sa'yo eh. Ilang beses ko ba dapat sabihin yun para sa'yo? Patuyang anas ni Elise sa binata at mas lalo pa nanlisik ang mga mata nito sa galit at nagbanta pa na humanda daw si John. Hindi daw ito papayag na ipagpapalit lang siya ni Elise kay John at umalis na ito. Ang kaaway naman ni Craig ay panay duro na kay Craig at hindi daw ito papayag na makipaghiwalay si Francine dito. Kaya naman lumapit na si Precious upang sabihin sa lalaki na boyfriend niya si Craig at hindi nito gusto si Francine. Ngunit bigla naman siyang nakadama ng pagkahilo dahilan upang hindi maituloy ni Precious ang dapat sana'y sasabihin niya sa lalaki. Nang mapansin niyo ni Craig ay dinaluhan siya nito at inalalayang makaupo at pinainom siya nito ng tubig. Paglabas ng mga taga Holy Angels ay panayang hiyawan ng mga estudyante ng CMU. Talo na kayo! Talo na kayo! Uwi na kayo! Umuwi na! CMU pa rin ang mananalo! Puro sakit man ang katawan ng inabot ng team nila Craig ay masaya naman sila dahil sa pagkakapanalo nila. Nagkaayaan pa silang magdaos ng selebrasyon dahil sa pagkapanalo ngunit hindi na sumama si Precious dahil sa sama ng pakaramdam nito.
Kaya naman hinatid muna ito ni Craig pa uwi sa bahay nito at pinagpahinga. Nilagyan naman ni Craig ng yelo ang namamaga niyang braso at ang kanyang putok na labi. Na masigurong tulog na si Precious ay hinalikan niya muna ito sa ulo bago lumabas ng silid nito para may nagpipigil sa kanyang iwan ito, pero nangako kasi siya sa mga kaibigan na susunod na lamang. Nasa ganoon siyang isipin nang biglang tumunog ang cellphone niya. Si Francine ang tumawag sa kanya upang humingi ng paumanhin. Kaya naman inanyayaan siya nito upang makabawi daw sa nagawa nito sa kanya. Kaya naman nagdesisyon na siyang kausapin na ito upang tigilan na siya at layuan. Nagring ng muli ang cellphone niya at si Jan naman ang tumawag. Pre, pupunta na ako pero dadaanan ko muna si Francine ha. Sige, doon lang tayo magkita, okay? At siniguro muna nitong nakalak ang maayos ang pinto ng bahay nila Precious sa likod at harap, pati na rin ang mga bintana. Na makasigurado nitong nakalak na, ay nilak niya din ang harapan na pinto dahil nasa kanya kasi ang isang duplicate ng susi ng bahay nila Precious. Pero hindi niya sinabi ang bagay na yon kay Precious. At umalis na siya upang magtungo sa lugar na napag-usapan nila ni Francine at Jan. Itutuloy. Hi mga kadudong! Nagustuhan niyo ba ang part 5 na kwento? Kung bago ka lang sa channel na to, huwag mo naman kalimutang pindutin ang subscribe button dyan, please. Aasahan ko yan ha. Paano kaya nagkaroon ng duplicate na susi si Craig sa bahay ni na Precious? Saan kaya galing yun? At bakit niya gagawa ng duplicate ang kanilang pintuan? Yan ang katanungan mga kadudong. So paano? See you sa next episode. Huwag kayong mawawala. Bye!